Kamusta mga ka-review? Welcome back ulit dito sa channel na to, Unboxing Simulator. Sa video na to mga ka-review, ikukumpara ko lang tong tatlong AK Gel Blasters na meron ako dito ngayon, para masagot natin yung mga katanungan ng mga fellow ka-reviews natin patungkol sa mga Gel Blasters na to mga lods. At bago natin simulan na itong video na to, shoutout muna tayo sa ating mga fellow ka-reviews na nagpapa-shoutout. Yun! Shoutout sa inyo mga lods, at maraming salamat pa rin sa walang sawang pagsusuporta sa channel na to. Yun, simulan na natin ang mga detalye mga lods. So mauna tayo sa kanilang mga brand mga lods. Ito is Jinming, ito naman is Sima or Jund, yun naman ay ANK. Ayan, so unang katanungan mga lods, upgradable ba mga Gel Blasters na to? Upgradable sila mga lods, at pwede natin silang palitan ng mga metal gears at mga metal na barrel. Ngunit sa AK-74M Gel Blaster mga lods, metal gears na siya, at yung inner barrel ay metal din. Ito namang sa Jinming AK-74U, nylon plastic ang kanyang internal gears, at plastic din ang kanyang internal barrel. Same naman dito sa Sima AK-47. Pangalawang katanungan, pwede bang pagpalit-palitin ang kanilang mga magazine? So, ang sagot mga lods, hindi. Kasi nga, iba't iba ang kanilang brand. So, pakita ko na lang sa inyo. Una, itong Jinming, palit natin dito sa Sima. Yun. Ayan. Hindi siya mag-fit in mga lods. Ayan. At eto naman, hindi rin. Ayan. Ayaw kumapit. Eto. Ayan. So, try natin. So, yun nga. Hindi siya magkakasya. At eto naman, sa Sima, ganun din. Hindi rin nagkakasya. Try kong ilagay itong magazine ng ANK dito sa Jinming. Oops. So, hindi rin siya nailalagay mga lods. At dito rin sa Jund or Sima. Ayan, ayaw rin mag-fit in. So, alin ba ang pinaka mabigat sa kanila mga lods? Sayang hindi ko maipapakita sa inyo mga lods kasi wala akong timbangan ngayon. Pero base sa paghawak ko sa kanila mga lods, ang pinaka mabigat sa kanila ay yung ANK. Kasi nga, mas marami itong metal parts sa loob mga lods. So, sasabihin ko mamaya. Pangalawa naman itong AK-47 Sima. At syempre, pangatlo, ang Jinming AK-74U. Ayan. So, build quality ng kanilang body mga lods, overall sa kanila ay gawa sa nylon plastic. So, matibay yung nylon plastic mga lods. At sa katunayan nga mga lods, itong Jund or Sima AK-47 ko, maraming beses na to nahulog kasi naputol yung sling. Kaya naibagsak ko siya sa lupa. At ayos pa naman, di naman nabali yung niya, buttstock or ibang mga parts niya, or itong kanyang barrel or kanyang magazine, at gumagana pa siya mga lods pagkatapos niyang mahulog. At eto ring AK-74U, nahulog ko na rin to sa lupa mga lods, at ayos pa rin, di pa rin siya, wala namang nabali na parts sa kanyang body. At hindi rin nakaas itong bagong AK-74M ko mga lods, na itumba ko rin ito habang pinapatayo ko sa may gilid. Natumba siya at nahulog sa hagdanan namin. At yun naman, di naman siya nasira. Or itong kanyang charging handle. At ganun din yung iba. Yung kanyang charging handle hindi rin naputol. Yun, sa mga metal parts naman mga lods, itong Jund AK-47 mga lods, mga metal parts niya is itong nagkakabit sa kanyang buttstock. Eto, may malaking metal parts yan dyan mga lods. Kaya hindi siya basta-bastang, ayan, nagwawobble or mababali mga lods. So, ang kanyang trigger guard, eto, at ang kanyang trigger mismo ay gawa sa metal. At ang kanyang firing selection, ayan, ay gawa din sa metal. Kaya hindi yan basta-bastang mababali or matatanggal mga lods. At ang kanyang outer barrel, eto, ayan, gawa din sa metal mga lods. Kaya kapag naisagi natin siya sa anumang bagay or nahulog, di siya basta-basta mababali or katagilid. Etong Jinming, yun.
Wala siya masyadong mga metal parts mga lods. Puwera na lang sa kanyang mga bolts at mga metal rods. Yung kanyang inner barrel gawa sa plastic, gears gawa sa plastic, nylon, at itong kanyang firing selection gawa din sa nylon. Ayan, nabibend siya mga lods. Kaya wag natin sobrahan, baka bali. At itong kanyang lock dito mga lods, ayan, gawa din sa nylon plastic. Kaya hindi ko advise na ganituhin nyo, baka mabali siya dito mga lods. So wag nyong bitbitin ng pagganito, dapat dito talaga, ayan. Pero aux naman, di pa naman siya nabali mga lods. At sa AK-74M ANK naman mga lods, so kanina ko pa sinasabi yung kanyang mga metal parts. At meron din siyang metal parts dito, itong kanyang kabitan ng sling. At yung kanyang firing selection, gawa din sa metal. Yun, matigas-tigas siyang ibaba mga lods, kasi nga metal. At yung kanyang trigger guard, gawa rin sa metal. Ngunit ang kanyang trigger ay gawa sa nylon. At ano pa, yung kanyang lock, eto, yung kabitan ng kanyang buttstock at lock ay gawa sa metal. Kaya hindi siya basta-bastang mababali. Yun, ang kanyang outer barrel, eto, ay gawa sa metal. At ito rin kanyang jamming rod, gawa din sa metal. At yung kabitan din niya ng tracer dito mga lods sa loob, gawa din sa metal. At yung kanyang front iron sight mga lods, etong maliit na ano, ayan, stick or iron sight, gawa yan sa metal. Ngunit ang kanyang rear sight, gawa sa nylon plastic. At yung kanyang inner barrel mga lods ay gawa rin sa metal. So may kagandahan ng kanyang accuracy. Siyempre nga, gawa din sa metal yung kanyang internal gears. Kaya maganda natin tong upgradean para mas lumakas-lakas pa mga lods. Yun, sa power naman mga lods, maabot to ng 250 FPS. At eto rin Jinming, 200 FPS. Habang yung ANK, maabot siya ng 240 FPS. So lahat sila dito mga lods nasa around 240 FPS hanggang 250 FPS ang lakas at upgradable pa. So ikumpara nga pala natin ang kanilang magazine muna mga lods. May sasabihin lang ako. So dito sa magazine ng Jinming AK-74U mga lods, nandirito ang kanyang buksanan ng gel balls or lalagyan. At prone to damaging siya mga lods. Eto nga naputol na yung lock mechanism niya. At nabali din siya mga lods. Kasi nandito sa gilid ang kanyang hook para kumabit sa kanyang magazine release. Eto, ayan. At ang nangyari mga lods, nabali siya, tinamaan to, tas na ganun, nabali. Kaya prone to damaging siya. Eto namang magazine ng AK-74, goods ang pagkagawa niya mga lods, kasi nandirito sa ibabaw ang buksanan or lalagyan ng gel balls. Kaya kapag ilalagay natin siya, ayan, walang risk na masisira ito mga lods. At ganun din itong magazine ng ANK AK-74M. Nandirito din sa itasang buksanan or lalagyan ng gel balls. Alright, mukhang ready na tayo mag-test firing mga lods. So gagamitan ko ng hard gel balls, eto, frosted gel balls, para magamit talaga natin ang kanilang full potential sa kanilang power at accuracy. Andun nga pala ang ating target mga lods, mga nasa around 10 meters ang layo. So di ko nga pala nasabi kanina mga lods, pero itong Jinming AK-74U, wala siyang magazine priming, pero meron siyang blowback feature. So try natin, isahan muna. So itong AK-47C mga lods, meron siyang magazine priming at meron din siyang blowback feature. So try muna natin yung isahan.
At ito namang AK-74M, meron din siyang magazine priming at blowback feature. So, semi muna. Kung napapansin yung mga lods, ang paggamit ng hard gel balls or yung frosted gel balls ay nakakaangat talaga ng accuracy ng mga gel blaster. Alright mga lods, napansin ko mga lods, pagdating sa magazine capacity, etong AK-47 Sima ang mas may pinakamaraming gel balls capacity sa kanyang magazine mga lods. At pumapangalawa naman tong AK-74U Jinming mga lods sa may pinakamaraming gel balls na nailalagay sa kanyang magazine. At sa napansin ko mga lods, ito ang panghuli dahil siguro sa mabilis din ang rate of fire nito kaya madali siguro naubos yung gel balls sa kanyang magazine. So that's it for this video mga lods. Kung nagustuhan itong video to, please give it a like. At kung bago pa lang ito sa channel na to, please subscribe at i-click mo yung notification bell para mabisuhan ka sa susunod ko pang mga videos dito sa Unboxing Simulator. Yo!